Habang nag-aalala ang kanluraniing analyst sa kinabukasan ng Ukraine, tahimik namang gumagawa ang mga inhinyerong Ukranyano ng bagay na magpapakaba sa mga strategist ng NATO. Ang mga sandatang inilalabas ng Ukraine para sa 26 ay nahahati sa 5 kategoryang magbabago ng laro. Mga interceptor drone na sumisilo ng ibang drone, armadong ground robot na lumalaban ng walang sundalo, at sariling long-range missile na abot hanggang 600 milya sa loob ng Russia. Mga laser na sandata na kayang magpabagsak ng banta sa murang halaga at AI-powered swarm na nag-iisip ng sarili. Talakayin natin kung ano ang paparating, bakit ito mahalaga, at bakit hindi makatulog ang mga general ng Russia. Una, mga interceptor na drone. Noong Oktubre, inanunsyo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na umabot na sa 68% ang tagumpay ng interceptor drone kontra Shahed ng Russia. Hindi lang ito simpleng estadistika. Ito ay patunay na halos nalutas na ng Ukraine ang isa sa pinakamahal na problema ng modernong digmaan. Ang prinsipyo dito ay nakabatay sa ekonomiya, hindi sa armas. Ang isang surface-to-air missile ay nagkakahalaga ng mahigit $3 milyong. Ang pagpabagsak ng Shahed drone ay nagkakahalaga ng mga $50,000 para sa Russia. Tinatayang nakakagawa ang Russia ng mahigit 1,500 Shahed drones bawat buwan. Isalin mo yan sa multimilyong dolyar na pangangailangan ng mga misil, biglang nawawala ang ilang bilyong dolyar kada buwan. Ubos na ang budget ng maliit na bansa dahil sa isang bahagi lang ng operasyon ng kalaban. Ang Skyfall P1 Sun ay bagong makabagong produkto ng Ukraine na may modular D-printed airframe. Libo-libong drone ang ginagawa ng Skyfall kada buwan sa kanilang mga pasilidad. Ang P1 Sun ay idinisenong sirain ang Shaheds at Geruns. Kung may tamang armas at guidance systems, kaya nitong targetin ang helicopter, kaya nagiging multi-role at sulit ang gastos ng pag-develop nito. Noong Dubai Air Show noong Nobyembre, ipinakita ng Bloomberg ang P1 Sun drone na sumisira ng Gerund sa live na pagsubok. Pero hindi nag-iisa si Skyfall sa laban na ito. Ang TAF Industries, dating charity fund na nag-a-assemble ng drone parts noong 2023 ay naging pinakamalaking drone manufacturer sa Ukraine. Gumagawa ang TAFNO ng hanggang 80,000 first-person view drones bawat buwan na nagkakahalaga ng mahigit $1 bilyong taon-taon. Mula sa malaking kapasidad nito, gumagawa ito ng interceptor, strike, at reconnaissance drones na tumutulong sa Ukraine sa kanilang kakulangan sa drones. Ang Bullet Interceptor drone ni General Cherry ay pumasa sa government codification noong 25 at opisyal na inaprubahan para sa sandatahang lakas. Mahalaga ang tagumpay na ito sa burokrasya dahil nagbukas ito ng linya ng pagkuha. Plano ng Ukraine na magpalipad ng 1,000 interceptor drones kada araw sa katapusan ng 2,025 at mas dadami pa ito sa 2,026. Ang doktrina ng interceptor ay napakasimple at elegante. Gamit ng mga drone na ito ang visual targeting at terminal guidance para salpukin o pasabugin ang mga banta. Di tulad ng anti-drone rifles na kailangan ng line of sight at mabilis maubos ang baterya. Kayang manghuli ng mga interceptor nang mag-isa gamit ang onboard AI para sa paunang pagtukoy ng target. Tapos ipapasa ang control sa mga human operator para sa huling pag-atake. Nakakagulat ang epekto nito. Sa huling bahagi ng 25, nakapagpalipad na ang Rusya ng halos 1,000 at 300 drone gabi-gabi. Hindi kayang tapatan ng tradisyonal na depensa ang bilis na ito dahil maubos agad ang budget ng Ukraine sa gastos pa lang sa bala. Nagiging practical sa ekonomiya ang interceptor drone na nagkakahalaga ng $3,000-5,000 lalo na kung mas mura ang target kaysa sa mismong bala na ginagamit. Pangalawa, mga attack unmanned ground vehicle. Tahimik na naganap ang unang kumpirmadong pagpatay gamit ang Ukrainian ground robot, kaya hindi napansin ng karamihan sa mga analyst. Disyembre 25, ipinadala ng ika-5 Kyiv Assault Brigade ng Ukraine ang Droid TW 12.7 unmanned ground vehicle na may 12.7M na machine gun malapit sa Konstantinivka.
isang Russian MTLB armored personnel carrier na may sakay na assault team ang pumasok sa kill zone ng unmanned ground vehicle para sirain ang mga posisyon ng Ukraine. Nagpaputok ang truck robot ng maiikling putok na tumagos sa side armor ng MTLB. Tinamaan ang crew at infantry. Nawalan ng kontrol sa manibela ang nasirang sasakyan at gumulong ng ilang sentimetro lang mula sa maliit na robot bago tuluyang tinapos gamit ang karagdagang putok sa likurang bahagi. Kompartimento ng tropa. Walang sundalong Ukranyano ang na-expose sa putok at napigilan ang pag-atake bago pa ito nagsimula. Sa unang pagkakataon, isang armadong ground robot ang mag-isang nagdepensa sa isang posisyon at nakasira ng kalabang armored na sasakyan sa labanan. Hindi iyon ang huli. Ang droid TIBO.7 na dinevelop ng DevDroid sa loob ng Brave One Innovation Ecosystem ng Ukraine ay sumasalamin sa paraan ng bansa pagdating sa mga unmanned ground system. Practical, nakamamatay, at agad na maaaring gamitin. Ang plataporma ay may thermal imaging sights at kakayahan sa night vision na nagpapahintulot ng 4 na oras na operasyon. Dahil sa anti-jamming electronics at redundant na communication systems, kayang gumana ang droid kahit sa mga lugar na pinahihina ng electronic warfare ng Rusya ang ibang drone. Sa isang kaso, isang droid TIBO.7 ang nagbantay mag-isa sa mahalagang intersection ng 45 sunod na araw-araw na pinipigilan ang tangkang paggalaw ng mga Ruso. Ayon sa commander ng Enpansin One Strike Unmanned Ground Vehicle Unit, paulit-ulit sinubukang sirain ng Rusya ang sistema pero nabigo lahat. Ngunit lagpas sa isang plataporma, ang revolution ng ground robot ng Ukraine. Ang Lyut Fury ay mas magaan at mabilis sa spectrum. Isang 4 na gulong na plataporma ito na may armas na 7-62 mm PKT-PK M machine gun o mas mabigat na 12-7 mm at SVTs. Namamayani ang mga sistemang ito sa pinagsamang operasyon kung saan ang mga unmanned ground vehicle ay kasabay na nagtatrabaho ng mga aerial drone upang magbigay ng magkakapatong na pagmamanman at suporta sa putok. Noong Hulyo 25, nagsagawa ang ikatlong assault brigade ng operasyon gamit drone at ground robot. Nagresulta ito sa pagsuko ng mga puwersang Ruso ng walang nasawing Ukrainian. Isang makasaysayang unang pagkakataon sa makabagong digmaan. Mas mabibigat na plataporma tulad ng Termit ang nagpakita ng direksyon ng pag-unlad ng unmanned ground vehicle para sa 2020, 2026 at mga susunod pa. Kaya ng sistemang truck na ito magdala ng hanggang 600 at 60 libra ng kargamento sa anumang lupain dahil sa mababang profile at mas balanseng bigat. Ang modular na disenyo ng Termit ay pumapayag na lagyan ito ng iba't ibang combat modules kapag nakaayos para sa medikal na paglikas upang kunin ang mga sugatang sundalo mula sa mga posisyong masyadong delikado para sa mga medikong tao o kargado ng espesyal na kagamitan para sa mga misyon sa engineering. Ang Muraka ay may kakaibang paraan. Pinapahalagahan nito ang tibay ng komunikasyon higit sa lahat. Ang multi-channel channel control nito ay tinitiyak na kahit maapektuhan ng electronic warfare ng Russia ang ilan, magagawa pa rin ng bot ang tungkulin nito. Bukod dito, kaya ng drone magdala ng mahigit 1,000 at 100 libra, kaya't isa ito sa pangunahing sasakyang supply sa labanan. Bukod sa iba't ibang modelo, ipinapakita ng pamumuhunan ng bansa sa unmanned ground vehicle development ang halaga nito sa kasalukuyang taktika. Naglaan ang pamahalaan ng Ukraine ng halos $150 milyon para sa unmanned ground vehicle sa unang quarter ng 2025, 60 beses mas mataas kaysa sa ginastos noong parehong panahon ng 24 na unang pagtataya. Maglalabas ang Ukraine ng 1,000 unmanned ground vehicle ng iba't ibang uri sa 2025. Bagong pagsusuri, maaari itong umabot ng 3,000 at 1,000 sa 2026 mula sa 60x na paglago sa pamumuhunan na doble ang kailangang produksyon. Ayon kay Victoria Torrejon-Charuk, direktor ng Defense Tech sa Snake Island Institute, posibleng makita na natin ang unmanned ground vehicle laban sa unmanned ground vehicle sa digmaan sa pagtatapos ng susunod na taon. Pangatlo, Long Range Strike System. Ang SAPSAN, na tinatawag ding RIM-2 o GROM-2, ay sumisimbolo sa tagumpay ng Ukraine
mula sa pagdepende sa kanluraning armas tungo sa sariling paggawa ng mga sopistikadong sistemang pandigma. Sa may saklaw na humigit kumulang 100 at 90 milya na napatunayan sa mga combat test at bilis na 5.2 Mach, ang Sapsan ay lumilipad ng mas mabilis kaysa sa mga attack arms na ibinigay ng United States na umaabot lamang sa Mach 3. Ang 1,000 libra nitong warhead ay higit doble sa payload ng attack arms, kaya't nagkakaroon ito ng tunay na kakayahang sumira ng mga bunker laban sa matitibay na target ng Russia. Sabi ng mga opisyal ng Ukraine, umaabot na sa 50 unit kada buwan ang produksyon, pero mahirap pa ring mapatunayan ito ng independyente. May lokal na version din ang Sapsan na sinasabing higit doble ang abot. Sa ganitong pinalawak na abot, maaaring gamitin ang SAPSAN para tamaan hanggang sa mismong Moscow. Sa taktikal na aspeto, magbibigay ito ng panibagong paraan ng pag-atake para sa Ukraine. Ang ballistic missile ay sumusunod sa arko at mabilis tumama sa target, kaya kaunti lang ang oras ng air defense para mag-react. Ayon sa military expert na si Andriy Kamerov, halos walang magawa ang depensa ng Russia laban sa maayos na paggamit ng mga ballistic missile, lalo na kapag abala na ang S-300 at S-400 sistema ng Russia sa pagdepensa laban sa dumaraming cruise missile at drone ng Ukraine. Ngunit ang SAPSAN ay isa lang sa maraming sandata ng Ukraine. Ang pamilya ng Neptune cruise missile ay nag-evolve mula sa pagiging isang anti-ship na sandata tungo sa pagiging pamilya ng mga land attack system na nagbibigay sa Ukraine ng tunay na estratehikong abot. Ang R-370 Neptune, na dinisenyo ng Luch Design Bureau sa Kyiv, ay sumikat matapos palubugin ang Slava-class cruiser ng Russia na Moskva noong Abril 22, gamit ang 2 misil, ang pinakamalaking barkong pandigma na nawala sa labanan mula ikalawang digmaang pandaigdig. Nagbigay ng kumpiyansa sa depensa ng Ukraine ang tagumpay na iyon. Naiakma ang Neptune para sa pag-atake sa lupa, pagsapit ng 2,023, pinalitan ng Global Positioning System, Assisted Inertial Navigation, at Imaging Infrared Sensors, ang Anti-Ship Radar Seeker. Kaya nabuo ang unang katutubong land attack cruise missile ng Ukraine. May saklaw na 300 at 60 kilometro o 200 at 25 milya. Dinadala ng Long Neptune ang konseptong ito sa mas mataas na antas, 5 talampakan na mas mahaba kaysa sa karaniwang R-60. Ang Long Neptune ay may mas mahabang fuselage para sa dagdag na gasolina at mas mabigat na warhead na 500 at 50 libra kumpara sa dating 300 at 30 libra. Ayon sa mga opisyal ng Ukranya, kayang maabot ng Long Neptune ang mga target hanggang 100 at 20 milya 3 at kalahating beses na mas malayo sa karaniwang bersyon at higit pa kaysa Taurus cruise missile ng Alemanya. Naroon din ang Paleonicia, isang bagong hybrid ng cruise missile at long-range attack drone na mas mura, na nagkakahalaga ng wala pang $1,000,000 bawat isa. Pinangalanan ito batay sa tradisyong Ukranya at ginagamit bilang shibboleth para matukoy ang dayuhang ahente dahil madalas hindi ito mabigkas ng mga Ruso. Ang Paleonicia, mula disenyo hanggang gamit sa labanan, ay natapos sa 18 buwan. Ang sistema ay inilulunsad gamit ang solidong rocket booster na tinatanggal bago gumana ang turbojet engine. Sa bilis na 100 at 60 milya bawat oras at saklaw na 400 hanggang 800 milya ang Paleonicia ay may kargang 200 at 20 libra at ginagabayan ng Global Positioning System at Inertial Navigation Systems. Inanunsyo ni Ministro ng Depensa ng Ukranya, Rustem Umarov, noong Disyembre 24 na ang Paleonicia ay pumasok na sa serial na produksyon sa pangakong 10 milyong euro o tinatayang 10 milyong dolyar ng Lithuania upang suportahan ang paggawa. Malinaw ang estratehikong dahilan ng lokal na programang misil. May limitasyon ang mga kanluraniing sandata gaya ng Storm, Shadow, Scalp, IBAMPAM-G at ATACMS dahil sa political na restriction sa target at kakulangan ng supply mula sa produksyon at kagustuhan ng kanluran. Gamit ang sariling sandata, pwedeng tamaan ng Ukraine ang mga target sa Russia na mahalaga sa militar nang hindi humihingi ng pahintulot sa Washington, London o Paris. Mahalaga rin ang gastos
Ngunit lihim pa rin ng Ukraine ang totoong halaga ng produksyon. Sabi ni Defense Minister Mikhailo Fedorov, mas mababa sa dolyar. 1 milyon ang halaga ng Palinitsya, mas mura kaysa Storm Shadow at iba pang Western cruise missile. Isa ito sa mga pangunahing punto. 5 milyong dolyar o higit pa kada isa. Pero ayon kay Ukrainian Reserve Colonel, mas mababa pa ito. Nasa 50 hanggang 100,000 dolyar lang para sa ilang mga sistema. Bagamat mukhang optimistiko ito, lalo na kung isasaalang-alang ang pagiging komplikado ng mga ito. Kahit pa sa mas mataas na tantiya, mas matipid pa rin ang sariling produksyon ng Ukraine kumpara sa pagbili ng katumbas mula sa kanluran. Ang susunod na revolution sa arsenal ng Ukraine ay hindi lang nagpapabilis ng pagtukoy ng target o nagpapalayo ng lipad, kundi binabago rin kung sino o ano ang gumagawa ng desisyon sa buhay at kamatayan sa labanan. Bilang 4, AI at autonomiya. Ang Brave One, ang defense technology platform ng Ukraine na suportado ng Estado, ay inilagay ang artificial intelligence sa pinakasentro ng kanilang estratehiya para sa 26 sa mahigit 200 kumpanya sa kanilang ekosistema. Ang Brave One ang lumikha ng bagong uri ng digmaan kung saan mas mabilis magproseso ng impormasyon ang mga makina kaysa tao. Ang Ukraine ay lumalaban sa isang kalabang mas malaki ang bilang ng tao at yaman. Kaya ang pagpapanatili ng teknolohikal na kalamangan ay usapin ng pag-iral, paliwanag ng isang kinatawan ng Brave One. Ngunit ito rin ay isang karera. Aktibong gumagawa ang Russia ng sariling AI systems. AI ang pinakamalakas naming kakampi para manguna. Ang mga aplikasyon ng integrasyon ng AI ay sumasaklaw sa bawat larangan ng digmaan. Ang mga autonomous na katangkapan sa pagkilala ay nagpapahintulot sa mga drone na automatikong matukoy at uriin ang mga sasakyang militar. Ihiwalay ang sibilyan at militar na target at magprioridad ng banta nang walang tulong ng tao. Ginagamit ng mga drone ang optical navigation para mag-navigate gamit ang visual na palatandaan kapag na-jam ang global positioning system. Kaya nasusundan nila ang mga kalsada, ilog at lupain, mga tampok, katulad ng ginagawa ng isang pilotong tao. Ngunit pinoproseso ang impormasyong iyon ng 1,000 beses na mas mabilis. Ang Precision Guidance Module ay nagpapahintulot sa mga misil na baguhin ang ruta habang lumilipad para makabawi sa hangin, galaw ng target, o iwas ng kalaban. Ang drone swarming ay isa pang halimbawa kung saan may saysay ang paggamit ng AI. Sa halip na bawat drone ay pinapatakbo ng magkakahiwalay na tao, ang mga grupo ng dos-dosenang o daan-daang drone ay sabay-sabay na nagko-koordina sa totoong oras. Nag-uusap-usap sila sa isa't isa upang maintindihan ang kanilang posisyon sa espasyo at gumalaw bilang isang kolektibong katalinuhan. Isang tao lang ang kayang magkontrol ng 50 drone nang sabay-sabay at maglunsad ng mga komplikadong atake na kayang lamangan ang depensa ng himpapawid ng Rusya. Nagpasimula ang Brave One at Defense Ministry ng espesyal na kompetisyon na may hanggang $250 milyon bawat solusyon para pabilisin ang AI sa militar ng Ukraine. Prioridad ang autonomous na drone na kayang magsagawa ng misyon at interceptor drones na may thermal at guidance modules para automatikong maghanap at mag-track ng target. AI system na ginawa para kontrahin ang Russian glide bombs, isa sa pinakamapaminsalang sandata sa digmaan, at mga simulation environment para sanayin ang AI-enabled combat system nang hindi nalalagay sa panganib ang tunay na hardware. Ang dimension ng AI arms race ay nagpapabilis sa pagsisikap ng Ukraine sa pag-unlad. Malaki ang puhunan ng Rusya sa AI programs nito. At ayon sa ulat, pinapabilis ng technical na tulong ng China ang kanilang kakayahan. Ang bansang makakamit ng pinakamataas na AI, ang mga makina na kayang magproseso ng impormasyon sa labanan ng mas mabilis, tumarget ng mas eksakto, at makaangkop agad sa nagbabagong mga kondisyon kumpara sa mga tao ay magkakaroon ng halos hindi matatalong kalamangan. Napakalaki ng potensyal ng AI sa depensa. Sabi ni Brave One, hindi lang para mapahusay ang ating operasyong militar, kundi baguhin din ang balanse ng kapangyarihan sa labanan. Sa 2026 ang hukbong may autonomiya, real-time na datos, at mabilis na desisyon gamit ang makina ang magtatakda ng anyo ng modernong digmaan. Layunin ng Ukraine na maging ganitong hukbo. Hindi pa natutugunan ang ethical na issue sa pagmamadali ng Ukraine gamitin ang mga sistemang ito.
Kadalasang isinasantabi ang mga tanong tungkol sa autonomous na sandata na gumagawa ng nakamamatay na desisyon, AI na maaaring magkamali at pumatay ng sibilyan, at pangmatagalang epekto ng digmaang makina habang nakatuon ang Ukraine sa agarang kaligtasan. Ngunit ang teknolohiyang dinidevelop sa mga pagawaan sa Ukraine at sinusubukan sa mga larangan ng labanan sa Ukraine ang magtatakda ng digmaan sa ika-21 siglo higit pa sa labang ito. Hindi pa ngayon handa ang mundo sa mga implikasyong iyon. Ang huling bahagi ng arsenal ng Ukraine na 26 ay hindi gumagamit ng pampasabog, propellant o bala, liwanag mismo ang gamit sa pakikipaglaban. Bilang 5, mga sandatang may direktang enerhiya. Ang mga sandatang may direktang enerhiya ay matagal nang malapit ng magamit, palaging nangangakong magdadala ng revolusyonaryong kakayahan, ngunit nananatiling nakakainis na eksperimento lamang. Iginigiit ng Ukraine na mabilis nilang naiangat ang teknolohiya mula konsepto patungong aktwal na labanan sa ilang buwan lang. Ang Tri-Subsystem na mula sa Trident ng Ukraine ay sagot ng bansa sa problemang hindi kayang solusyonan ng ekonomiya nito. Ang mga drone attack ng Rusya gabi-gabi ay nagkakahalaga lang ng $50,000 o mas mababa, pero napipilitan ang Ukraine na gumastos ng milyon-milyong dolyar sa mga misil para pabagsakin ang mga ito. Unti-unting nalulugi ang depensa ng himpapawid ng Ukraine sa kabila ng suporta ng kanluran. Nangako ang sandatang laser na babaligtarin ito. Pabagsakin ang mga drone gamit lang ang kuryenteng kailangan sa sistema, batay sa kumpirmadong abot ng 3 zoom na 3 kapat na milya. Tinataya ng mga eksperto sa depensa na ang sistema ay gumagana sa humigit kumulang 50 kilowatts ng lakas, na maihahambing sa British Dragonfire laser system, na mas mababa sa $13 kada putok ang gastos sa pagpapatakbo. Ayon sa United Kingdom Ministry of Defense, kailangan ng matibay na kontrol sa sinag, malakas na enerhiya, at sopistikadong sistema ng pagtutok para maabot ang ganong distansya at subaybayan ang gumagalaw sa himpapawid. Dapat mapanatili ng sistema ang tutok na sinag ng enerhiya sa target ng sapat na tagal para magdulot ng pinsala gaya ng pagsunog ng control surface, pagsira ng optical system, or pagsindi ng gasolina. Ipinapakita ng mga technical na detalye na kayang tamaan ni Zob ang mga target sa layong mga 3 milya para sa pisikal na pagsira, habang ang kakayahan nitong magbulag gamit ang optical ay umaabot hanggang 10 kilometro o mga 6 na milya. Mahalaga ang dalawang kakayahan dito. Bagamat hindi nasisira ng laser ang drone sa pinakamalayong distansya, kaya nitong bulagin ang kamera at sensor, kaya hindi magamit sa pagmamanman o pag-atake sa fiber optic first-person view drone na hindi apektado ng electronic warfare. Sa optical na pag-atake, ito ay isa sa kakaunting epektibong depensa. Ngayon, ayon sa mga developer ng Brave One Laser Project, nakakagulat ang pagkakaiba ng gastos. Ang pagpabagsak ng Shahid drone gamit ang laser ay ilang dolyar lang ang gastos sa kuryente. Pinatunayan ng Brave One system ang kakayahan nito sa mga pagsubok. Sinunog ang 2 sentimetrong butas sa material mula sa napatumbang Russian Shahid sa loob ng 10 segundo mula mahigit 300 talampakan ang layo. May malinaw na dahilan kung bakit wala pa tayong malawakang sistema. May mga pisikal na limitasyon ang laser na sandata na hindi kayang lampasan ng engineering. Ang pagsipsip at pagbalik ng atmosfera na dulot ng mga ulap, ulan, hamog, o kahit ng halumigmig ay malaki ang epekto sa bisa ng laser. Maaaring makaranas ang sandata ng thermal blooming, kung saan pinapainit ng laser beam ang hangin, kaya lumalawak at kumakalat ang sinag, na nagpapahina dito, lalo na sa malayo. Mas mahirap tamaan ang mabilis na target dahil kailangan ng laser ng ilang segundo sa isang punto para makapinsala. Ang mabilis na target ay nangangailangan ng tumpak na pagsubaybay. At ang pagdepende sa panahon ay higit pang hadlang sa gamit ng sandata. Sa malinaw na gabi, kaya ng Tri-Sub labanan ang maraming target. Pero humihina ito kapag maulan o maulap. Kailangan pa rin ng Ukraine ng regular na air defense system bilang backup. Kaya ang laser na sandata ay pandagdag lang, hindi kapalit. May isa pang alalahanin sa kuryente. Kahit mas mura bawat putok ng laser, ang 1 kilowatt na laser system
ay nangangailangan ng malaking kuryente mula sa mga generator o bateryang kayang magbigay ng sapat na lakas kapag kailangan. Ang mismong laser ay naglalabas din ng matinding init na kailangang agad na mailabas upang maiwasan ang pagkasira ng mga optika at bahagi ng sandata. Ang Trizub ay patuloy sinusubok sa field na may limitadong deployment para masuri ang performance nito. Hindi pa naglalabas ang Ukraine ng impormasyon tungkol sa kung ilang sistema ang mayroon sila, kung saan ito nakadeploy, o ang aktual na record nito sa labanan, maliban sa mga pangkalahatang pahayag ng matagumpay na mga engkwentro. Makatarungan ang pagiging lihim, lalo na kung isisiwalat. Ang pagsisiwalat ng lokasyon ng mga laser ay pwedeng magresulta sa pag-iwas o pagtutok ng Russia gamit ang long-range na atake. Dahil dito, hindi mapapatunayan ng independyente, kaya kailangang suriin ng mga tagamasid mula kanluran ang pahayag ng Ukraine batay sa technical na posibilidad at kasaysayan ng bansa sa pagtupad ng mga ambisyosong armas. Kapag napatunayang epektibo ang tatlong ZUB at matapang na isa na laser hanggang Operasyon 26, agad silang ipapakalat. Pinatunayan ng Ukraine na mabilis nitong magawang mass production ang matagumpay na prototype. Ang mga laser na sandata, sa teorya, ay mas madaling gawin kaysa misil o drone. Karamihan ng bahagi ay commercial high-powered laser diodes, advanced optics, tracking systems, mula sa umiiral na plataforma, at power management electronics. Ang lumalaking base ng industriya ng depensa ng Ukraine ay posibleng makagawa ng dos-dosenang laser system bawat buwan kapag naitatag na ang mga linya ng produksyon. Ang tunay na revolusyon ay nasa nagagawa ng mga laser, hindi sa mga laser mismo. Kung mapipigilan ng Ukraine ang drone threat ng Russia dahil halos walang gastos sa bawat gamit, natitipid ang mamahaling surface-to-air missile para sa mas mahahalagang target tulad ng eroplanong Ruso, cruise missile, at ballistic missile na hindi kayang pigilan ng mga laser. Ang muling paglalaan ng depensibong kagamitan ay mahalaga tulad ng sandatang pandigma dahil tinutulungan nitong mapanatili ng Ukraine ang depensa sa himpapawid at makatipid ng mga bala na mahirap makuha. Saan na ba tayo ngayon? Noong 26, 4 na taon bago nilabanan ng Ukraine ang pananakop ng Russia gamit ang lumang sandata at matinding pagkamalikhain sa gitna ng hirap. Sa edad na 26, gumagamit na siya ng mga sandatang dati katang-isip lang sa siyensya. Pinapanood ng mga general ng Russia ang paggamit ng mga sistemang ito laban sa kanilang mga puwersa sa aktwal na oras. At nauunawaan nila ang mga implikasyon nito. Hindi na lang basta nabubuhay ang Ukraine. Ipinaglalaban nito ang sariling pag-iral. Pero mas mabilis din itong nakakagawa ng mga inobasyon kaysa sa kakayahan ng Russia na makasabay. Bawat buwan ay may bagong sandata ang Ukraine na hindi kayang sagutin ng doktrinang militar ng Russia mula pa noong panahon ng Soviet. Ang 3 araw na espesyal na operasyon militar na layong pabagsakin ang pamahalaan ng Ukraine ay nauwi sa pagsubok para sa pinakamakabago at teknolohikal na hukbong pandigma sa mundo. Dapat itong ikabahala ng mga tagaplano ng Russia dahil luma na ang 26 na sandatang ito nang malaman natin ang tungkol sa kanila. Dahil may lahat ng dahilan ang Ukraine para itago ang kanilang pinakaambisyoso at epektibong mga sistema, malamang ay makakakita pa tayo ng mas marami pang pag-unlad sa buong 26 at lampas pa. Ang mga sandatang ginagamit ng Ukraine sa 26 ang magtatakda kung paano isasagawa ang mga digmaan para sa susunod na henerasyon. Nagmamasid ang NATO at China habang desperadong iniisip ng Rusya kung paano lalabanan ito. Mga sistemang wala pa 3 taon na ang nakalipas, ginawa ng bansang akala nila'y nasakop na. Maligayang pagdating sa hinaharap ng digmaan. Ang Ukraine ang gumawa ng manual. Salamat sa panonood. Kung gusto mong malaman kung paano naapektuhan ng Rusya ng digmaan, panoorin ang video na ito. Manatiling nakatutok sa The Military Show para sa bagong balita at pagsusuri sa depensa.